Malaki problema ni customer, damay ako. Anong nangyari? Dikit yung gulong yun eh. Yung isang piraso? Oo, yan. Sige, bante mo ba? Pag matagal na, biglang dumidikit? Oo. Oh, ganon? Sige. Preno. Kung ano. Sige, sige. Magandang araw mga boss, galing pa ng Quezon City si customer dahil nga sa after magawa itong sasakyan niya, lalo daw lumala yung problema. I-release ko muna itong handbrake mga boss, itutuloy ko sa inyo mamaya yung kwento para mas maintindihan nyo. Tapos paandarin ko itong sasakyan ni customer, start ko itong makina, tapos apakan ko itong preno, tsaka ko ngayon siya ilalagay sa neutral. Cambio ko na yan para mailagay ko sa neutral. Ayan na mga boss, nasa neutral na siya. Para ma-check ko itong kaliwang gulong niya sa likuran dahil nga sa naninikit nga daw itong preno. Actually mga boss, mula Quezon City, patigil-tigil si customer para lang makarating dito sa akin. Tingnan nyo, nirelease ko na yung handbrake, pati yung cambio niya nakalagay na yan sa neutral. Pero kung makikita nyo, hindi ko mapihit itong gulong. Dahil nga sa ang problema nito mga boss, pag medyo tumagal na sa biyahe at tumapak sa brake pedal, naninikit na itong gulong. O tingnan nyo, naka-neutral yan ha. Tapos nakababa naman itong handbrake. Dati ang problema lang ni customer, lumulubog lang daw dahan-dahan itong brake pedal niya. Pero nung naipagawa niya na, ito na nangyari. Naninikit na daw itong gulong niya dito sa likuran, sa driver side. At higit sa lahat, tumigas na itong brake pedal niya. At yung problema, nandun pa rin, lumulubog pa rin itong brake pedal niya. Dahil sa natsyempohan niya ako, at napakabait niyang nakiusap na kahit may problema itong sasakyan niya, kahit patigil-tigil, pinilit niyang madala sa akin itong sasakyan niya. At ito na nga mga boss, gagawin ko na itong sasakyan ni customer. Medyo lumamig na itong sasakyan ni customer, kaya ito troubleshoot ko muna. Pinapakiramdaman ko itong brake drum niya mga boss. Kung makikita nyo, pinapalo-palo ko yan ng ball hammer ko. Medyo sa pakiramdam ko kasi mga boss, bumitaw na itong brake shoe dito sa brake drum. Mainit lang yan mga boss, kaya hindi ko siya maikot eh. Pero ramdam ko naman na dahil sa umi-echo na itong brake drum, bumitaw na yan dito sa brake shoe. Kaya ginamitan ko yan ng 2 volt na number 14. Ayan na yung gagamitin kong pantanggal dito sa brake drum. Pag nailagay nyo yung 2 volt na number 14 mga boss, pihitin nyo lang yan, pahigpit. Ayan kung makikita nyo, pinipihit ko ng pahigpit para itong brake drum bumitaw siya dito sa hub. Bumitaw siguro dito. Ayon nga kay customer, mula nung nagawa itong sasakyan niya, hindi niya na daw ito nagamit hanggang sa pinilit niya lang ako makontak. Dahil nga sa marami ng kinalikot dito sa sasakyan niya, kinakabahan na siya na baka dumami pa raw yung problemang gagastusin niya. Alam niyo mga boss, 9:30 pa lang ng umaga, sinimulan ko lang gawin itong sasakyan ni customer. Hanggang sa inabot ako dito ng alas 6 na ata ng hapon bago ko siya natapos. Talagang tsinaga ako para makita ko lang kung saan ang pinanggalingan ng problema nitong sasakyan ni customer. Umabot ka, no? Wow. Nakisama, yung malapit na kami. May tumunog, tinabi ko. Ito na mga boss, tatanggalin ko na itong brake drum. Medyo mainit lang eh. Ayan, tanggal ko na. Siyempre naman, una kong chinek dyan itong 2 brake shoe. Pati itong kit ng hold-on pin at hold-on cap at mga return spring. Okay naman siya. Gumamit ako ng flat screw kung i-stack up itong wheel cylinder, pero okay naman siya nung tinulak ko itong brake shoe. Ito sir, lock niya yan eh, no? Ito, lock niya yan dun eh, no? Para umikot yung adjuster. Ito nga mga boss, yung tinuro ni customer, yung adjuster lever niya, nakita ko wala naman doon ang problema. Kaya ang ginawa ko dyan, in-adjust ko na lang itong preno ni customer para lumuwag. Habang in-adjust ko nga yan mga boss, sinipat ko pa yan eh, para sigurado ako na tama yung pag-adjust ko. Medyo madilim kasi dito sa pwesto ko, ilapit ko itong camera mga boss para makita nyo. Ayan mga boss, naka-close up na itong brake adjuster, kaya i-adjust ko na yan gamit itong flat screw. Para yung brake drum, madali ko lang muna siyang mailagay. Ganyan kasi ang style ko mga boss pag nagto-troubleshoot ako. Tapos gagamit ako ng sandpaper, ginisan ko muna itong brake shoe. Pwede kasing malagkit din yan. Kaya kumakapit dito sa brake drum pag tumagal na. After kumaliha yan mga boss, chinek ko ulit itong wheel cylinder niya kung stack up siya. Pero sa nakita ko talaga mga boss, hindi siya stack up eh, sa mga piston dito sa wheel cylinder. Okay naman siya eh. Medyo mainit-init pa itong brake drum mga boss, kaya umalalay ako dyan ng basaan sa paghawak. Tsaka ako ngayon niliha pa rin itong brake drum para pag inilagay ko na itong brake drum, sigurado ako na malinis na rin siya. Ito lang ang ipinagtataka ko mga boss. Dahil nga sa lumulubog itong brake pedal ni customer, syempre yung ginawa nung mekaniko, in-adjust niya itong brake pedal. Kaya lang bukod tangi sa pag-adjust na ginawa niya, itong kaliwa lang ang naninikit.
Naayon naman kay customer, dagdag na lang daw yan sa naging problema nitong sasakyan niya. At nang hindi na matrace kung bakit naninigit itong isang gulong niya sa likuran, may ginalaw daw yung mekaniko na ang sumunod naman daw na naging problema, tumigas naman daw itong brake pedal. Ano ba yan? Hanapin ko na nga yung problema nito, lagay ko na nga itong brake drum. Ayan mga boss, kung makikita nyo, maluwag na itong brake drum ni customer pag inikot ko. Kaya inutusan ko si customer na i-handbrake niya itong sasakyan niya. Release mo yung handbrake. Handbrake. Release handbrake. Yeah, okay lang sir. Pa-start ko itong makina. Sige nga, lagay mo nga sa first sa drive. Dahan-dahan lang bitaw okay. Preno. Tapak sa preno. Nakapa ka na. Hindi mo maigi, bombay mo. Hop. Sige, bitaw preno. Naka-drive. Sige, padre mo. Gasan mo lang. Sige. Kaya ka dinala mo. Hop. Preno. Bitaw. Nakabitaw na. Okay. Sige, ano na. Patay na yung makina. Lagay mo sa park. Yun. Lumabas. Nakita nyo mga boss, naninikit pa rin itong brake drum niya. Kumapit pa rin yung brake shoe. Ayan mga boss, kung makikita nyo, pinihit ko itong brake drum. Ayaw niyang umikot. Nakapark po yan. Kahit na. Dapat iikot ito. Sige, lagay mo sa neutral, subukan mo. Alam ko, ikot pa rin yan eh. Neutral? Opo. Oh, ayaw pa rin eh. Kahit park, ikot yan. Patayin ko muna, sir. Patay mo muna. Ito lang sa side na to, ang hindi umiikot. Ito lang. Actually mga boss, bago pumunta sa akin si customer, alam na niya na itong driver side sa likod ang nag-i-stack up or naninikit na gulong. Kaya dito naman ako pupunta sa harapan ng sasakyan ni customer. Dito sa makina niya. Nandyan kasi yung hydrovac at itong brake master assembly. Dito muna ako magsisimula sa brake master assembly mga boss. Gamit ko itong open wrench sa number 12, luluwagan ko yung dalawang nut dito sa fluid line na nakakabit dito sa brake master cylinder para yung fluid tumulo. Syempre naman binasa ko ng tubig yung babagsakan ng fluid. Dito na ako ngayon sa naninikit na preno ni customer. Pipihitin ko yan mga boss. Ayaw pa rin. Grabe, pinasingaw ko na yung brake fluid dito sa brake master assembly. Ayaw pa rin. Ibig kong sabihin, stack up pa rin itong brake drum. Tama yung sinabi ni customer, mapapalaki nga ang gastos niya, lalo na't si By the Book ang humatol dito. Yung bang nagbasal ang ikala mo, dami niya ng alam, na pag nag-comment pa naman siya, minamali yung paggawa ko. Dapat daw palitan ko yung mga pyesa, huwag ko daw titipirin. Hindi naman siya magbabayad. Nang chinek ko yung profile niya, meron siyang talyer. At grabe, ang mahal niya sumingil. Kaya mag-iingat kayo mga customer. Balik na nga ako sa trabaho, tatanggalin ko itong brake master assembly kasi nga, i-check ko itong repair kit niya dito sa loob ng brake master. At dahil sa mahaba itong video mga boss, pasensya muna kayo dahil sa mayroon naman itong part 2. At salamat sa panonood. Sana wag niyo naman kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat.